Mula sa pagkakaluklok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022, samut-sari ang panawagan ng mga kongresista kung saan binigyang boses din nila kung ano ang kanilang napipisil na grado sa Pangulo pagdating sa kanyang pamamahala. Ayon sa ilang mambabatas, inaasahan nilang matatalakay sa SONA ang sapat na sahod at pagpapababa ng buwis bilang bahagi ng mga prioridad ng administrasyon. So kung isa-certify ni Pangulong Bongbong Marcos as urgent yung 200 pisong dagdag sahod, yung House Bill number 8081 na magbubuwag ng provincial rate, baka mag-10 pa si Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung wala siyang sasabihin yun, 1.5 pwede na yun. Samantala, sinabi naman nila na mahalagang mailatag ang mga resulta ng mga ipinatupad na programa at ang mga susunod na hakbang ng pamahalaan. Yung pangangailangan natin na ayusin yung polisiya sa bullying, nandun din yung pag-improve ng ating completion rate sa both basic and higher education. So much more has to be done. Kung baka malayo na pero malayo pa ang kailangan tahakin natin. Inaasahan din ng ilang opisyal na mabibigyan linaw ang mga plano kaugnay ng ekonomiya, edukasyon, kalusugan, infrastruktura at iba pa. Paano matutulungan yung ating mga kababayan sa hirap ng buhay ngayon, no? Presyo ng crudo, tataas na naman. So the government has to assure people na hindi ito papagsamantalahan ng kahit sino man. Iginit nila na mahalagang marinig ng publiko ang direksyon ng administrasyon sa nalalabing panahon ng panunungkulan ng Pangulo. Bilang anak, mahirap naman sasabihin ko anything less than 10, di ba? But again, I come from a very biased standpoint with regards to, given the fact that the President is my father. So, pabayaan na lang natin ang mga iba na bigay ng grade ang ating Pangulo. Because of course, I'm here to support. Binigyan din ng mga opisyal ang kahalagahan ng pagtutulungan ng ehekutibo at legislatura upang maisulong ang mga prioridad na panukala. Kailangan may pananagutan muna sa kung anong korupsyon ang nangyari sa administrasyon niya at syempre paano bibigyan ng buhay yung panawagan ng mamamayan na lahat ng sangkot dapat managot. Umaasa naman silang magbibigay ang Pangulo ng malinaw na mensahe at hakbang ukol sa mga isyong kinakaharap ng bansa. Para sa kaganapan ngayong SONA dito sa Batasan Pambansa, Jade Buhoy nag-uulat para sa Golden Nation Network.